Para maunawaan natin ito at makatulong para sa atin, aking pong ibabahagi sa inyo ang ilang bahagi po, ilang katotohanan kung ano ba ang pag-ibig ng Diyos na ito na naranasan ng bawat isa sa atin. This love or His love is sacrificial. Ang pag-ibig na ito na dapat nating maunawaan ay katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, which is a sacrificial love. Kung paano walang higit na pag-ibig, kundi ang ihandog mo ang iyong sarili. Itong pag-ibig na ito, kung paano ipinagkaloob ng Panginoong Diyos ang kanyang buktong anak upang ang bawat isa ay magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan at buhay na walang hanggan. A sacrificial love. Hanggang saan kaya natin magsakripisyo para sabihin natin mahal natin ang ating Panginoong Diyos. Hanggang saan natin kaya natin magsakripisyo para sabihin mong tagasunod ka ng ating Panginoong Diyos. Ano bang mas mahalaga? Yung mapatunayan mong tama ka at mali siya? O yung mapadama mo ang pag-ibig na naranasan mo sa ating Panginoong Diyos? Ang pag-ibig na sacrificial love na sino ba tayo? Para ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang siya magbayad sa ating mga kasalanan. Anong pag-ibig to na dapat nating maunawaan? Pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, which is a love that is sanctifying. Ang pag-ibig ng Diyos na ito ang nagsasanctify sa bawat mananampalataya. Kung paano sa kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig ay kaya kanyang patawarin sa iyong mga kasalanan. At hindi lang patawarin, kundi linisin ka na kasing puti ng ulap, without blemish, without any spot, without any wrinkle, or any such thing. Ganito ang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya kung naranasan mo ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, you will see yourself na nababago araw-araw. Mapakikita mo ang sarili mo dahil sa pag-ibig ng Diyos, mas nagiging mabuti tayong tao. Mas nagiging mapagkumbaba tayo sa harap ng ibang tao. Mas nagiging mapang-unawa tayo sa kakulangan ng ibang tao. Because God's love is sanctifying. Binabago tayo araw-araw. Binabago tayo para mas maging mabuting tao. Binabago tayo para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. This is the kind of love na kailangan natin maunawaan. Para sa bawat gagawin natin, bawat desisyon na gagawin mo, maalala mo na inibig ka ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos, binabago ka niya araw-araw. And sometimes, ang pagbabagong ito ay hindi ganun kaaya-aya. Ang pagbabagong ginagawa ng ating Panginoong Diyos, katulad kung paano pinuprune ang mga halaman upang magbunga, minsan masakit. Ngunit ito yung paraan ng Diyos dahil mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Ayaw niya na magsaya ka sa mundong ito, ngunit ang kaluluwa mo ay pupunta sa impyerno. Ang nais ng ating Panginoong Diyos dahil mahal ka niya, gusto niya na mabago ka kung paano nais ka niya mabuhay bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Anong pag-ibig ito ng Diyos na kailangan nating maunawaan? This kind of love is sacrificial love. This kind of love is a sanctifying love. And this kind of love is beautifying love. Tingnan niyo po ang inyong mga katabi. Naggagandahan at nagagwapuhan. Dahil yan sa pag-ibig ng ating Diyos. Once you feel love, you bloom. Nagto-glow. In love. Kaya kung nakasimangot ka, baka hindi ka nakakaranas ng pag-ibig. Ang isang mananampalataya ay iniibig ng Diyos
And this love of God make you a beautiful person. Gagawin kang isang mabuting, magandang tao. Kung paano makikita ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Ang gaganda po ng ngiti nyo sa umaga nito. At dahil po yan sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. This kind of love is a beautifying love. Kung paano dahil alam mo na inibig ka ng Diyos, ordinary na sa iyo o automatic na sa iyo ang laging lumiti. Automatic na sa iyo ang laging maganda ang aura sa kabila ng mayroong problema. Bakit? Because of the love of God. And from the love of God, He will establish our hearts without blame, holiness before God, at coming of the Lord Jesus Christ. Ito yung binanggit ang verse 13. Kung paano yung pinapanalangin ng Apostol Pablo that every believer should abound in love. Kung paano sa pamagitan ng pag-ibig na to, our hearts will be without blame, holy before God, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Diyos. Ang sarap po na laging isipin yung pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang po tuwing araw ng Kapaskuhan. Araw-araw po na tayo'y nabubuhay, we should always remember kung gaano ka kamahal ng ating Panginoong Diyos. Hindi pa ba sapat ang Panginoong Hesus ang siyang pumalit na ikaw ang dapat na tumanggap ng kaparusahan sa mga kasalanan at hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa kasalanan. Yun ay sapat at higit na paraan upang ipadama sa atin ng Panginoong Diyos na mahal ka. So hindi lamang po ngayong Christmas na nawa that the Christ-like love abound in every one of us. Nawa yung pag-ibig na ito ay manatili at makita araw-araw, oras-oras, minuto-minuto sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Alam niyo po, there is a key for us to increase and abound in this kind of love ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Na po, there are two heavenly bodies na nagbibigay ng liwanag. Ang araw at ang buwan. Ang araw ay katulad din ng bituin mo. Ngunit itong buwan na ito ay nagbibigay liwanag sa mundo sa pamamagitan ng sinag ng araw sa kanya. Nagbibigay ng liwanag ang buwan tuwing gabi, every full moon. Kasi meron tayong new moon na walang liwanag. Pero ito ay nagbibigay ng liwanag from the ray of light mula sa araw. Katulad po nating mga Kristiyano. We're just like the moon. We cannot shine without the light of God. Hindi tayo nagbibigay liwanag, ngunit nagiging reflection lang ang liwanag ng ating Panginoon. Kung paano sa liwanag ng ating Panginoong Diyos at sa kanyang pag-ibig, tayo mong ipadama. Kahit sa mga taong hindi kaibig-ibig, ang pag-ibig na naranasan mo mula sa ating Panginoong Diyos. Dahil naranasan mo ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, you can love other people. Kaya mong mahalin, kahit hindi yung kaibig-ibig. Kaya mong mahalin yung mga kagalit mo. Parang contradicting, no? Kasi di pagmamahal, may kagalit. Ibig sabihin, kung naranasan mo ang pag-ibig ng ating Panginoon, hindi mo na dapat naranasan na magalit at